Ano kaya? Ito nakakita ko sa Bible. Next slide po. God's timing is always in harmony with His faithfulness. Tandaan niyo mga kapatid. Kaya maasahan mo yung kara, yung fullness of time, yung breakthrough, yung harvest. Bakit? Kasi tapat ang Diyos. Amen. Lagi nakakabit yan mga kapatid sa katapatan ng Diyos. Tama ba? Kaya mga kapatid, huwag ka nang malungkot. I say amen. Lagi kang magpasalamat. Lagi kang umasa. Bakit? Tapat yung nangako. Amen. I say amen. Mangyayari. Matutupad. Yung pinapanalangin mong siya na darating. Ay, hindi lang sa atin. Darating. Bakit tapat ang Diyos? Tama ba? Nandun ba si Ate Nietzsche? I say amen? Tapat ang Diyos. So, ibig sabihin, no? Look at this, mga kapatid. Joshua 21:45. Look at this verse, mga kapatid. Sabi niya, look at this. Sabi niya, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Sabi niya, everyone was tapat yung nangako. I say amen? Ito mga kapatid, tinuro tayo ng Panginoon. Sa religion, ganito kasi. Tayo mo na kayo. Ganito yan eh. Na kanino ba ang burden of faithfulness? Doon sa nangako o doon sa pinangakuan? Na kanino yung burden ng faithfulness? Doon sa nangako o doon sa pinangakuan? Sa nangako. Kasi siya nangako. So yung burden o yung proof na dapat siya ay faithful doon sa nangako. Pero bakit sa religion baliktad? Lagi tayong sinasabihan, habang naghihintay ka, dapat tapat ka. Be faithful. Be faithful. Hindi. He is faithful. Alam mo mga kapatid, even in your, sabi ng New Testament, even you are faithless, He is faithful. Ibig sabihin, kahit sa paghihintay mo, nadulas ka, nadapa ka, pero pag dumating yung tamang oras, mangyayari yung plano ng Diyos. O, pagkahina pa. Hindi nakabase sa perfect ng paglakad mo. Hindi nakabase. Nakabase sa katapatan ng Diyos. Dahil lang, ganun din mga kapatid, hindi ka pang nasinilang, nakaset na yun eh. Paano ididepende ng Diyos sa paglakad mo? Alam naman ng Diyos, sometimes sa paglakad mo, madudulas ka. Sabi ng Diyos, kanan, kaliwa ka ng kaliwa. Pares kanan. Malitong na, ano? Pero ito sinasabi ko, dahil tapat yung nangako, kahit hindi ka tapat, pero dahil oras na, dadalhin ka ng Diyos kung sa dapat mong punta. Oo, kailan ba? Lahat ng pangako na kasi yan, nakadepende yung sa Kanya. Nakataya yung Kanyang reputasyon. Promise keeper. Actually, kahit yung name niyang, napansin niyo mga kapatid, video Genesis, nung nag-create siya, ang pangalan niya Elohim. Elohim, no? Basta, ibig sabihin, creator God. Resurrection God. Kasi mag-create siya. So, Elohim. Pero create na si Adam, may tao na, dinagdagan niya yung pangalan niya. Ano yun? Yahweh Elohim. Dinagdag yung Yahweh. Bakit? Mag-create siya ng tao. Bakit kailangan dagdag yung Yahweh? Kasi ibig sabihin ng Yahweh, implication ng Jehovah, mga kapatid, is the covenant-keeping God. Ulitin ko na. Kaya ang ginawa niyang, ako si Yahweh. Bakit? May tao na, mangangako na ako. At sinabi niya, ako yung Diyos na tapat sa aking pangako.